At dahil nga, yeah baby, sa ang daming natatakot kumain ng tulingan ngayon dahil sa napabalitang may mga nalason daw. Pero sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang mga balita ng mga naospital matapos daw silang kumain ng tulingan. Diba na Jessica Suho pa? So dahil sa nagkaroon ng stigma sa pagkain nito, ayun, mura ko na lang siyang nabili sa palengke. Nasa 120 lang per kilo. Totoo yan, mas mahal pa tilapia. Uy, di hamak na mas masarap naman ito Di ko lang sure kung ganun talaga presyuhan nito ha. Kasi nagtaka ako, tilapia nga nasa 130 to 150 na isang kilo, diba? Kaya ayun, napabili agad ako, di na ako nag-atubili. Hindi naman kasi ako natatakot, hindi rin ako kinakabahan. Kaka-Facebook nyo kasi yan, kaya kung ano-ano na pumapasok sa isip nyo ba? Pinalinisan ko na pala yan doon sa pinagbilhan ko. Kasi may tinatanggal pa daw yan na parang ugat pak doon sa buntot niya. Tapos pag uwi ko sa bahay, hinati-hati ko na lang kasi maliit yung paglulutuan ko na kawali. Hindi kasya pag buo kong ilalagay. Ngayon ay pinipilas-pilas ko naman na itong nakuha kong dahon ng saging. Kasi gagawin kong pambalot para sa suman. Hindi pala ibabalot sa isda. Maraming nag-request doon sa unang luto ko ng ginataang tilapia na dapat lagyan ko daw ng pechay. Sabi ko, hindi pa naman ako nagpupunta sa Thailand para magkaroon ng pechay. Yun pala, may nabibili na ring pechay ngayon. Akala ko kasi pinapakabit ito sa Thailand para magkaroon ka ng sarili mong pechay. So ayan, pagkatapos kong hugasan yung pechay ko, sisimulan ko naman na ngayon ang pagbabalot para sa ating suman na tulingan. May mga napanood ako, bago nila balutin sa dahon ng saging yung tulingan, pinipit-pit pa nila. Parang nilalamog ba? Ganun. So, ganun din yung ginawa ko, syempre. Kasi baka mamaya, pag di ko pinitpit yan o nilamog, malason ako, diba? Doon na tayo sa sigurado, B. At iba na ang panahon ngayon. Ano ba talaga tawag sa luto na to? Yung ibabalot mo sa dahon ng saging yung isda. Sinaing ba talaga o ginataan lang? Kasi iba-iba yung sinasabi nung una akong nagluto nito, pero tilapia naman yung gamit kong isda. Sabi nung iba, ginataan. Sabi nung iba naman, sinaing. Or baka depende sa paglulutuan mo, no? Kapag sa palayok mo lulutuin, yun yung sinaing. Pero para mas maganda kung tawagin ko na lang suman na isda. Kasi binalot ko sa dahon ng saging diba? Bahala na nga, basta may gata ito, ganun. Pagkatapos ko lagyan ng lampin yung mga tulingan. Ayan, sumayaw na lang ako kasi tapos na rin naman na ako naghiwa ng mga aromatic expressions niya Ayan bawang, luya, sibuyas. May karne na rin dyan na may taba-taba. Di kasama yung mangga, props ko lang yan ha. Tara na nga, magluto na tayo. Ako lang pala, manood lang kayo. Sa isang maliit at mababaw na kawali, wag nyo gayahin, mas maganda kung malalim. Inilagay ko na yung mga hiniwa-hiwang carnivorous notatum na may mga taba-taba para sa first layer of the earth. Pagkatapos ay ipinatong ko na yung mga tulingan na nababalot na ng lampin. And then the aromatic expressions. Inilagay ko na lahat, di na ako nagtira kasi isang layer lang naman ito. And now, ang pinakaaabangan ninyong sangkap na nagkaroon ng million views nung vlog ko. Ang pinatuyong kameyas. Sobrang daming nag-comment doon sa video ko nito na masarap daw ilagay sa ginataang tulingan. So lahat ng nag-comment doon, puntahan nyo to at panoorin ninyo ha. Para kung sakaling may mangyari sa akin sa pagkain ko nitong ginataang tulingan, wala kayong ibang sisisihin kundi sarili ninyo. Charot oy. Di naman nakakalason ang tulingan, basta fresh, tama yung paglinis at pagkakaluto. Nilagyan ko yan ng konting asin, paminta. Ba't ayaw man lumabas? Oy, nanggigil ako. Ayan, okay na. Nilagyan ko din ng konting soaker, tsaka konting tubig kasi ipapaksiw ko lang pala siya. Charot, wala kasi akong pangalawang piga ng niyog kasi yung nabili ko ay yung Coco Mama na naman na nakatetrapack na. Kaya mamaya ko na lang yun ilagay kapag kumukulo na ito. Nilagyan ko rin pala ng konting asukal kasi sabi daw nila ito daw yung first aid kapag nalason ka ng tulingan. Pag di ka daw makahinga, pakainin ka ng asukal. Baka sakaling makatulong ito sa pagpuksa ng lason sabi ko first aid lang yun ha, hindi yun gamot. Punta pa rin kayo sa pinakamalayong pinakamalapit na hospital syempre pag nalason kayo. Nung kumukulo na, nilagay ko na ang kakang gata. Salvahe. Isang pakete lang kasi bukod sa mahal maliit lang naman tong kawali ko. Aanlawan ko naman yan ng maigi kaya dadami pa syempre. Nung nailagay ko na yung gata salvahe, tinakpan ko na at pinakuluan ng matagal na panahon. Hanggang sa yung parang nagmamanti-mantika na yung gata ba ganon. Kaso nung pagbalik ko after so many years, pagbukas ko, nagulat ako, kulang na ng isang hiwa yung mga tulingan ko. May empty space na dyan o nakikita nyo? Sino kayang kumuha nito? Pagtingin ko sa sala, ayun ang sala rin. Kumakain na pala yung tatay ko. Di na niya naantay.
Bahala ka dyan, baka di pa yan luto masyado eh. Alam nyo, after niya kumain dyan, sabi niya sa akin, di daw siya makahinga. Kaya ayun, pinakain ko siya ng kalahating kutsarang asukal. Hanggang sana pag-alaman ko sinisipon lang pala, barado lang yung ilong. Napanood niya rin kasi sa Facebook na may mga nalason, kaya siguro nasa utak na niya. Kaya ayun yung naramdaman niya. Sabi nga nila, diba, it's all in our mind. So pag iisipin mo talagang magkakasakit ka, di ka makahinga, mangyayari talaga. Doon ko natin napag-alaman na kaya pala binuksan ni tate at kinuhanan niya ng isa kasi sumabo pala, limo pa yung mga gata o ayan. Di na niya ako tinawag kasi busy ako sa pag-voice over. Kasi hinayaan ko nga lang itong kumulo, diba? Gusto ko kasi talaga yung lutong-luto talaga yung gata at yung tulingan. Luto na to, kaya nilagay ko na yung silye at yung pechay ko na matibunak. Napadami yung pechay na inilagay ko. Halos di ko na matakpan, pero okay lang yan kasi malalanta din naman yan pag naluto na. Ayan, ayaw mo magsara ha. Ngayon ay nalanta na yung mga pechay ko, kaya luto na ito. Hahawiin ko lang yung pechay sa mga gilid kasi natatakpan na niya yung mga isda. Hindi na tuloy makita. Ayan, ang ganda ng kinalabasan, ano? Naging design pa yung mga pechay ko. Ngayon, andito na tayo sa exciting na part. Ang pagkain ko ng tulingan. Pero bago ko gawin yan, syempre, pinag-pray ko muna. Kasi ganun talaga, kapag di ka sure sa kakainin mo, kung may dalang lason ba talaga, syempre wala na tayong magagawa, kundi pag-pray na lang. Yun na lang ang natatanging weapon natin dyan. So ayan, ni-rebuke ko talaga yung spirit of sickness and poison, ganun, tama ba? Basta sinabi ko dyan ay rebuke, ganun, basta pinagsigawan ko talaga. Saka na ako nag-aklo ng kakainin ko. Alam nyo, itsura pa lang, nakakatakam na talaga. Yung itsurang ulam na makakarami ka talaga ng kanin, ganun. Bali, yung kinuha kong part ng tulingan dyan ay yun sa may bandang buntot. Kasi doon daw matatagpuan yung nakakalason na tinatanggal, diba? So, yun yung kinain ko kasi kailangan ko mag-take ng risk at para maipakita sa inyo kung nakakalason ba talaga ito. Alam nyo, sobrang sarap pala ng laman ng tulingan. Bukod sa hindi matinik, malinamnam talaga. Siguro kung i-rate ko yung mga natikman kong isda. Pangalawa ito sa pinakamasarap na laman ng isda na natikman ko. Sunod sa salmon, kasi yung salmon masarap naman talaga yun. Para sa akin lang naman to ha. Kasi di naman ako masyadong makilala sa mga isda. So base lang ito sa mga natikman ko. Pagkatapos kong kumain dyan, after 15 to 20 minutes, wala mang nangyayari sa akin. Normal pa rin naman ang pamumuhay ko. After 30 minutes, 1 hour, inaantay ko, wala pa rin talaga. Inulam ko pa nga yan kinabukasan kasi madami pa natera. 4 lang kasi kaming kumain dito sa bahay, yung iba takot. So ayun, sa awa ng Diyos, wala naman pong nangyari. Siguro antayin ko pa mga 1 week bago tuluyang umepekto, ano. Muli, ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people break the stigma about sa pagkain ng tulingan.